Sa mga nagtatanong po ng recipe ng aking chicken hot and sour soup, ito na po yung video na ihinanda ko para sa inyo. Ang unang step ay gisahin muna natin yung ating manok sa konting mantika lang. Bali, hiniwa ko yung manok into thin strips. Pag medyo luto na yung manok, ilagay na natin yung ating mga mushrooms. Itong mushrooms na ginamit ko is yung mga wild mushrooms na nakuha ko lang dito sa aming bakuran. Pwede rin kayong gumamit ng canned mushrooms or any mushrooms na meron kayo. Wala po pala akong eksaktong sukat ng mga ingredients ko. Tinatansya ko lang lahat. Depende po sa inyo kung gaano karami yung lulutuin nyo. Nakadepende lang kasi ang lasa nito sa mga spices na ilalagay natin later. After nga maluto yung mushrooms, kung meron kayong bamboo shoots, ilagay nyo na rin para maluto siya. Nung gumawa kasi ako nito, wala akong available na bamboo shoots. Para sa sabaw, tubig lang yung ginamit ko. Pwede rin kayong gumamit ng beef broth or chicken broth. Ang usual kasi na hot and sour soup, wala siyang karne na kasama. Usually, ang kasama niya is tofu at binating itlog. Pero sa akin, iniba ko, nilagyan ko siya ng manok. Para sa ating pampalasa or mga spices, nilagyan ko lang siya ng asin. White pepper, sa uulitin, hindi po ako talaga nagme-measure. Depende lang talaga sa lasa. So, kung gaano kaanghang, kung gaano ka-peppery, kung gaano kaalat, nasa sa inyo na yan. And then, lagyan din niyo ng konting toyo para medyo makulay yung sabaw. Tapos, lagyan nyo ng sesame oil. So, sa isang kaldero na niluto ko dito, naglagay ako ng mga 2 o 3 teaspoon ng sesame oil. Naglagay din ako ng mga hiniwa kong maliliit na hot pepper para medyo umanghang ito ng konti. At nilagay ko na yung pampaasim ng ating sabaw. Ang ginamit ko dito is apple cider vinegar. Pwede rin kayong gumamit ng rice wine, vinegar, or kahit anong suka na meron kayo dyan. After nyan, pakuluan nyo lang ng konti. At nakadepende po pala sa inyo kung gaano kaasim yung gusto nyo. Nilagay ko sa huli yung aking mga sibuyas at sibuyas dahon kasi yung sabaw na to is kinaning ko. Nilagay ko siya sa mason jars. Kasi ayoko namang malata yung sibuyas at yung sibuyas dahon. Kasi sa kaning pinapakuluan ito ulit para masil yung jars. At for the last step, lagyan nyo ito ng cornstarch slurry. Bali pinaghalong tubig lang siya na malamig. At cornstarch para pampalapot sa ating sabaw. Ito, nakadepende rin sa inyo kung gaano kalapot yung gusto ninyo. Sa akin, gusto ko medyo slight lang yung pagkalapot niya. Habang binubuhos nyo pala yung slurry, dapat continuous din yung pag-stir ninyo para hindi mamuo yung cornstarch. Kung happy na kayo sa thickness ng inyong sabaw, pwede na kayong maglagay ng beaten na itlog kung gusto ninyong lagyan ng itlog. At habang binubuhos nyo yung itlog, stir nyo din continuously para makakreate kayo ng ribbons ng mga itlog. At yan, luto na yung ating chicken hot and sour soup. Let me know kung may mga tanong kayo tungkol sa recipe na to at I hope na explain ko ito ng maigi sa inyo. I'll try my best to do better next time na sukatin yung mga ingredients ko. Kasi Pilipino tayo, of course, tinatansya lang yung mga ingredients. Yan lang. Bye-bye!